Si Gran ay isang lalaki na nakatira sa isang mundo ng pantasya na puno ng mahika, salamangkero, halimaw, iba't ibang mga lahi, at ilang makapangyarihang nilalang na tinatawag na primal beasts. Nakasakay sila sa isang airship kasama ang isang crew ng Skyfarer upang maglakbay sa mga teritoryong ito, na isang koleksyon ng maraming lumulutang na isla na sama-samang tinutukoy bilang isang skydome. Isang araw, noong siya ay maliit pa si Gran, nakatanggap siya ng sulat mula sa kanyang tatay na adventurer na nagsasabi sa kanya tungkol sa isang isla ng mga bituin kung saan siya maghihintay sa kanya. Ayon sa liham, ang isla ay may iba't ibang mga dragons at mga gumagamit ng magic, mga terminong nagpapasigla kay Gran, na umaasa na balang araw ay maging isang Skyfarer. Mula noon, laging umaasa si Gran na balang araw ay maglakbay sa Skydome para hanapin ang kanyang ama at ang isla ng mga astral. Sa ibang lugar sa barko, nakikipaglaban ang isang kabalyero sa isang grupo ng mga sundalo, habang sinusubukan niyang protektahan ang isang mukhang mahinang babae na ang pangalan ay Lyria. Ang pangalan ng kabalyero ay Alice, at isa siya sa iilang tao na nagsawa na sa mga dating imperyo at mga eksperimento ng tao kung saan palaging biktima si Lyria. Hinarang sila ng Chief Mage sa kanilang pagtakas gamit ang Dark Crystal na nakalink sa katawan ni Lyria para maparalisa siya. Gayunpaman, ang kristal ay nagiging destabilized, na nagdulot ng isang napakalaking pagsabog na nagpapadala kay Lyria palabas ng sasakyang panghipapawid at bumagsak sa isang isla. Tinulungan ni Gran ang kanyang kaibigang si Aaron na magsibak ng maraming kahoy na panggatong, na plano nilang gamitin sa buong buwan. Kasama nila si Barn, ang kanyang nagsasalitang baby lizard na naniniwalang siya ay isang dragon, at ang ama ni Aaron, na nagpapasalamat sa kanyang tulong. Napansin nila ang battleship ng Empire na umaaligid sa kanilang isla, at nang sumabog ang isang bahagi nito, napansin ni Gran ang refleksyon mula sa crystal ni Lyria at nagpas siyang mag-imbestiga. Habang nag-iimbestiga sila ni Barn sa kagubatan, sinusundan nila ang liwanag mula sa kristal hanggang sa matagpuan nila si Lyria na walang malay. Nang magising si Lyria, nagulat siya sa presensya ng dalawang estranghero sa kanyang harapan, kaya mabilis silang umatras at nagpakilala, nag-aalok na tulungan siya kung siya ay may problema. Nagtatanong sila tungkol sa kanyang pagkatao, ngunit ang tanging naaalala ni Lyria ay nag-iisa siya sa isang madilim na silid hanggang sa sinubukan ni Alice na tulungan siyang makatakas. Tinanong ni Lyria kung nakita na nila si Alice at si Gran, sa pagsisikap na pakalmayin siya, ay nangako na tutulungan siya sa paghahanap sa kanya pagkatapos niyang magpahinga sa nayon. Bago sila makaalis, hinarang sila ng dalawang armadong sundalo na humihiling na ibigay nila si Lyria. Hinugot ni Gran ang kanyang espada, at nang umatake ang unang sundalo, hinampid niya siya ng may nakakagulat na kadalian. Si Gran ay nakakagulat na malakas sa pakikipaglaban, at maaari pang pumutol ng isang mabilis na gumagalaw na arrow bago patayin ang pangalawang sundalo. Nakalanghap si Gran ng sariwang hangin, sa pag-aakalang tapos na ang labanan, ngunit isa sa mga sundalo ang nakapag-activate ng signal flare, na nag-aalerto sa kanyang mga kasama sa kanilang posisyon. Habang tumatakas sila patungo sa kaligtasan, ipinahayag ni Lyria na siya ay mula sa Earth's Empire at ang mga sundalong sumugod sa kanila ay isang espesyal na puwersa na ipinadala upang kunin siya. Dumating din si Alice sa eksena, at ginagamit niya ang kanyang magic sword para gawing likido ang kanyang mga kalaban, at maaari din niyang i-freeze ang kanilang mga paa ng solid para pigilan sila sa paggalaw. Namangha si Gran sa gawaing ito dahil ito ang kanyang unang pagkakataon na makita ng mahika. Sa kasamaang palad, wala siyang sapat na oras upang mamangha dahil kailangan nilang umalis bago pa dumating ang higit pang mga sundalo. Nakahinga si Alice nang makitang hindi nasaktan si Lyria, at ipinaliwanag niya na sa wakas ay makakatakas na sila sa pamamagitan ng pagsakay sa kanyang nakatagong airship sa kabilang dulo ng isla. Pinasasalamatan ni Alice ang dalawa sa pagligtas kay Lyria at umaasa silang magpapatuloy silang mamuhay ng mapayapa sa isla. Pinayuhan ni Barn si Gran na huwag makisali sa isyu ng imperyo, ngunit tumangging makinig si Gran at sa halip ay nagpasya siyang tulungan sila hanggat sila ay maging ligtas, gaano man ito kapanganib. Di nagtagal, natagpuan nila ang isang grupo ng mga sundalo ng Empire na nagtatanong sa isang lalaki at sa kanyang anak na babae. Sinabi sa kanila ng lalaki na hindi niya nakita si Lyria, ngunit sa tingin nila ay nagsisinungaling siya. Inihayag nila ang kanilang plano na tulungan sila ng buong nayon sa kanilang paghahanap, at hiniling nila sa kanya na ituro sa kanila ang daan patungo sa nayon, ngunit tumanggi siya, na nagudyok sa kanila na pagbantaan na sasaktan ang kanyang anak na babae.
Galit na galit si Alice sa kanilang napakapangit na pag-uugali, na nag-udyok sa kanya na lapitan at atakihin sila ng walang pag-aalinlangan, habang si Gran ang humarap sa mga sundalong hawak ang batang babae bilang hostage. Muli, sinabihan siya ng lalaki na huwag makisali sa isyu ng imperyo, ngunit iniisip ni Gran na magiging maayos ang lahat dahil ginagawa niya ang tama. Nang paalis na, sinabi na Gran na magiging okay siya at hindi mamamatay. Habang nasa kagubatan pa rin, nakasalubong nila si Kapitan Palmer at ang kanyang pangunahing puwersa, na gumawa ng espesyal na formation para tawagin ang may-anim na ulo na dragon. Kaagad, inatake nito si Gran, itinulak siya palayo sa kanyang mga kasama at tinangka siyang eye-trap gamit ang apoy. Bagamat naiwasan niya ang apoy, tinamaan siya ng matalim na kuko nito, na pumutol sa kanyang espada at nag-iwan ng malaking butas sa kanyang dibdib. Ang pagkamatay ni Gran ay nakaapekto kay Lyria, na naniniwalang siya ang may kasalanan ng lahat. Kaya, nagpa siya si Lyria na ilipat ang kanyang kapangyarihan sa kanya. Siya ay pumunta sa kamalayan ni Gran, at pagkaraan ng ilang sandali, si Gran ay bumangon, na mukhang ganap na naiiba sa kanyang dating pagkatao. Gamit ang isang inkantasyon, tinawag ni Gran at Lyria ang isang primal beast na tinatawag na Behemoth, isang napakalaki at nakakatakot na mukhang dragon na nagmula sa langit, na nagpabigla maging kay Alice na walang kamalay-malay na si Lyria ay may ganoong klase ng kapangyarihan. Inutusan ni Palmer ang kanyang dragon, na pinangalan ng Hydrip na salakayin ng Behemoth gamit ang walang tigil na pagbuga ng kanyang fire breath, at nagawa pa niyang matamaan ang mukha nito. Ginalit lamang nito ang napakalaking dragon, na umaatake ng sinag ng purong enerhiya, na pinasabog ang buong paligid. Sa wakas ay napagtanto ni Palmer na wala siyang pagkakataong manalo, kaya nag-utos siya ng pag-atras na iniwan si Lyria na sumipsip ng bahagi ng primal na enerhiya ng dragon pabalik sa kanyang dibdib na kristal, na naging dahilan upang ito ay maglaho pansamantala. Nagising si Gran at nakita si Lyria sa kanyang silid, niyakap siya ni Lyria at sinusuri ang kanyang katawan para sa anumang nakatagong pinsala. Biglang pumasok sina Barn at Alice at sinabihan siyang magdahan-dahan dahil umatras na ang mga sundalo ng Empire. Ipinaliwanag ni Alice na namatay si Gran sa panahon ng labanan at nabuhay muli gamit ang kapangyarihan ni Lyria, na binuo sa pamamagitan ng pagsasama sa kanya ng isang primal na kristal sa isang proyekto ng pananaliksik, na magbibigay sa Empire ng napakalaking lakas upang salakayin ang iba pang mga imperyo. Karaniwan, ang mga astral lamang ang may kakayahang kontrolin ang mga primal beast tulad ng Behemoth, ngunit nabuo ni Lyria ang kakayahang ito bilang resulta ng ilang mga eksperimento sa imperyo. Ipinaliwanag ni Alice na ang pinagmulan ng kapangyarihan ni Lyria ay hindi lamang nakasalalay sa kapangyarihan ng primal na kristal sa kanyang dibdib, kundi pati na rin sa kanyang paglusong, na hindi niya naaalala. Ibinunyag ni Lyria na ibinahagi niya kay Gran ang bahagi ng kanyang buhay, at bilang resulta, dapat silang palaging magkasama kung hindi ay masisira ang bond at siya ay mamamatay muli. Nagulat si Gran sa bagong impormasyong ito, at ang katotohanan na siya ay nabuhay muli pagkatapos mamatay ay lubos na nakaapekto sa kanya, at tumatagal ng 1 minuto upang tanggapin ang kanyang bagong kapalaran. Sinabi ni Gran na ang pag-alis sa kanila ay hindi talaga isang malaking bagay para sa kanya, dahil palagi niyang nais na makipagsapalaran sa labas ng mundo sa isang paglalakbay upang hanapin ang kanyang ama. Sinabi sa kanya ni Alice na kailangan nilang imbestigahan ang isla ng mga astral upang makahanap ng mga pahiwatig tungkol sa nakaraan ni Lyria. At nang narinig niya ang kanyang sinabi tungkol sa mga astral, ito ay nagiging isang malinaw na senyales na pinagtagpo sila ng tadhana. Nang gabing iyon, sumama sila sa mga taga-nayo na nagsasagawa ng celebratory feast matapos makaligtas sa pagsugod ng imperyo at sa isang primal beast. Sa parehong araw, lahat ng tao sa nayon ay lubos na malugod na nasisiyahan, at inaanyayahan pa nila sina Alice at Lyria, na ganap na mga estranghero, upang magpista kasama nila. Humihingi sila ng paumanhin sa labis na gulo, at ipinaalam sa kanila ang tungkol sa plano nilang umalis kinabukasan kasama si Gran. Alam na alam ng lahat ng nayon ang pangarap ni Gran na maging Skyfarer para hanapin ang kanyang ama, kaya madali nilang tinanggap ang desisyon nito. Bueno, lahat maliban kay Aaron, na nag-iisip na gumagawa siya ng walang ingat na desisyon sa pamamagitan ng paglalagay sa kanyang sarili sa panganib. Pero sa loob-loob niya, ayaw lang niyang umalis nang nayon ang best friend niya. Kaya't pinatahimik ni Gran ang kanyang isip sa pamamagitan ng pangakong babalik siya sa nayon pagkatapos makumplito ang kanyang paghahanap. Kinabukasan, inihanda ni Gran ang kanyang mga gamit at, kasama si Barn, lumabas sila para samahan ang iba sa maliit na airship.
Nagpaalam sila sa mga taga-nayon, at pagkatapos na lumipad, si Alice ay naging isang baguhan na piloto. Halos bumagsak sila sa isang bundok bago niya malaman ang mga controller, at iyangat ang sasakyan sa kalmado at magagandang ulap. Pagkalipas ng ilang sandali, bumagsak sila sa isang isla dahil sa hindi talaga bihasa na magpalipad si Alice. Sa kabutihang palad lahat sila ay ligtas pero ang sasakyan ay tuluyan ng nawasak. Isang lalaking dumaan na nagkataong mahilig sa mga barko ang nakasaksi sa kanilang pag-crash landing, at siya ay labis na galit na ang isang baguhang piloto tulad ni Alice ay sum-iron ng napakagandang airship. Bago siya umalis, sinabihan niya si Alice na matuto kung paano mag-pilot ng airship bago pa man siya mangarap na bumili ng bago sa susunod na isla. Nagpasya silang pumunta sa Port Breeze, isang kalapit na isla kung saan nagre-restock ang mga Skyfarer ng kanilang mga supply at isang lungsod na kilala sa mataong mga komersyal na aktibidad nito. Ipinaliwanag pa ni Alice na ito ay isang perpektong lokasyon dahil ang bayan ay hindi kaanib sa imperyo, kaya hindi nila kailangang mag-alala ng labis na atakihin or habulin sila ng isang grupo ng mga sundalo. Habang namimili ng mga supply sa isang tindahan, isang magarbong journal na may hugis-pusong disenyo ang nakakuha ng atensyon ni Lyria. Binili ito ni Alice para sa kanya upang madokumento niya ang kanyang mga pinakamahalagang karanasan sa kanilang paglalakbay. Sa bayan, napansin nila ang isang higanteng estatwa, na sinabi sa kanila ng isang lalaki na representasyon daw ni Tomatay, ang Diyos na nagpo-protekta sa kanilang isla mula sa masamang panahon. Bagamat nakalimutan na siya ng mga taong bayan ngayon dahil kaya na nilang hulaan ang lagay ng panahon sa kanilang sarili. Kinabukasan late na silang dumating sa port at nalaman na nakabook na ang lahat ng pampasaherong flight. Habang sinusubukan ni Alice na makipag-ayos sa isang taong namamahala, sina Gran at Lyria ay humanga sa isang napakalaking airship sa loading dock. Nakatagpo ulit nila ang lalaking mahilig sa mga airship, at sa lalong madaling panahon ay sinimulan niya silang turuan tungkol sa kaalaman at kahirapan na kinakailangan upang maayos na mag-pilot ng isang airship. Dahil marami siyang impormasyon tungkol sa mga airship, ipinapalagay nila na siya ay isang Skyfarer, kaya't sinabi niya sa kanila na siya ay dating piloto ngunit hindi na lumilipad ng mga airship dahil sa personal na mga pangyayari. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Mark, at dinala sila sa kanyang pagawaan kung saan sinimulan na niyang ayusin ang kanilang nasirang airship. Nangako siyang tatapusin ang pag-aayos, ngunit ibabalik lamang ito sa kanila kapag nakakuha sila ng tamang piloto na makakapagpalipad dito. Habang nag-uusap sila, lumapit sa kanila ang dalawang taong may sungay at mabalahibong tenga. Ang lalaking may mahabang blonde na buhok ay nagpapakilala sa kanyang sarili bilang si Drake, habang ang babaeng may pink na buhok ay si Charm. Casual silang nag-aalok na bigyan sila ng airship para makaalis kaagad sila sa bayan, at nasasabik si Lyria sa alok. Sinabihan sila ni Mark na huwag mahulog sa gayong halatang kasinungalingan, ngunit sinubukan pera ni Drake na kumbensihin sila sa pamamagitan ng paglalahad na alam niya na si Lyria ay isang takas sa imperyo. Sinabi niya sa kanila na sumakay sa airship at umalis sa isla, or pipilitin silang makipagtulungan sa pamamagitan ng puwersa. Inihahanda nila ang kanilang mga sandata sa pag-atake, at sa init ng sandali, ginagamit ni Mark ang mga usok mula sa nasirang airship upang lumikha ng smokescreen, na nagpapahintulot kina Gran at Lyria na makatakas sa bayan. Hinahabol sila sa isang eskinita kung saan madali nilang maiiwasang harapin ang mga humahabol sa kanila, sa pamamagitan ng paggamit ng malamaze na mga landas at matutulis na sulok sa kanilang kalamangan. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, naubusan ng hininga si Lyria, naiwan si Gran upang gumanap bilang bayani at nagboluntaryong bumili ng sapat na oras para makatakas siya habang siya ay nananatili sa likod upang lumaban. Gumagamit si Drake ng isang mahiwagang globo upang magpadala ng isang pag-atake ng fireball na hinarap ni Gran gamit ang kanyang espada. Nang makita ni Gran na siya ay dehado, sinubukan niyang isara ang distansya sa pagitan nila, ngunit isang tao ang namagitan sa pamamagitan ng pagharang sa kanyang dinadaanan ng ilang mga durog na bato. Ginagamit ni Mark ang pagkakataong itago sila sa isang lihim na daanan sa ilalim ng lupa, kung saan sila dumaan hanggang sa makarating sila sa ibabaw, kung saan hinahanap sila ni Alice. Ipinaalam sa kanila ni Mark na hindi niya gustong makialam sa gulo ng imperyo, kaya mabilis siyang nakipaghiwalay sa kanila upang iligtas ang kanyang sarili, na iniwan silang stranded muli at hindi makalabas ng isla dahil hindi sila makapag-book ng flight para umalis sa bayan. Nagsisimula silang mag-brainstorm ang tungkol sa pinakamagandang hakbang na dapat gawin ngayong hinahanap na sila ng mga ahente ng Empire.
Pagkatapos bigla silang narinig ni Shera, ang may-ari ng tindahan, ang kanilang pag-uusap at ibinunyag na maaaring mayroon siyang solusyon na makakatulong sa kanilang sitwasyon. Humanga si Lyria na ang isang batang tulad niya ay kayang pamahalaan ang isang malaking tindahan ng mag-isa, ngunit agad na humingi ng paumanhin si Alice para sa kawalang galang ni Lyria. Lumalabas na si Shera ay talagang nasa hustong gulang, at siya ay mula sa isang lahi na tinatawag na Hervans, mga taong mukhang mga bata kahit gaano pa sila katanda. Nag-aalok si Sharon na ibenta sa kanila ang isang ginamit na airship sa abot-kayang presyo, ngunit hindi nito malulutas ang kanilang problema dahil sisirain lang nila ito muli dahil wala sa kanila ang propesyonal na piloto. Ang ilang mga lalaki na nakikinig sa pag-uusap ay nagsasabi sa kanila na lapitan si Mark na itinuturing na pinakamahusay na piloto sa bayan. Sinasabi rin nila sa kanila na huwag umasa dahil malamang ay tatanggihan niya silang tulungan, dahil matagal na siyang tumigil sa pagpapalipad para tumuon sa pagkukumpuni ng malubhang na pinsalang barko, na maaaring hindi na lumipad kahit gaano pa kalaki ang perang ginagastos niya dito. Napagpasyahan nila itong subukan, at magkasama, pumungo sila sa burol sa dulo ng bayan, umaasang makikita ang nasirang airship na ginagawa ni Mark. Gayunpaman, laking gulat nila nang makakita sila ng isang maganda at napakalaking barko na mukhang ganap na itong naayos. Sa tuktok ng burol, napansin nila ang isang tropa ng mga sundalo ng Empire na pinamumunuan ng isang shorty na tinatawag na General Purios. Ang taong ito ay ganap na walang awa at gusto lamang makipag-usap tungkol sa pagpuksa sa isla sa mapa. Gaya ng pakiusap ng kanyang nasasakupan na pag-isipang muli ang kanyang desisyon, sinasaksak niya ito dahil sa pagdududa sa kanyang hatol. May tunog na nagmumula sa kalapit na gusali, at walang pag-aalinlangan, inutusan ni Purios ang isang salamangkero na sirain ito, kasama ang sinumang nagtatago sa loob nito. Walang choice ang grupo kundi lumabas sa pinagtataguan para maiwasan ang pagsabog. Nakilala ni Purios sina Alice at Lyria, kaya inutusan niya ang kanyang mga tropa na hulihin sila at patayin ang iba pa nilang kasama. Naisip ni Purios na plano nilang tumakas sa barko ni Mark, at tinatawanan ang kanilang desperadong pagtatangka na tumakas sa isang barko na hindi pa nakakalipad sa langit sa maraming taon. Kinukutya din niya ang mga ito dahil sa pagiging oblivious nila sa katotohanan na sila ay nakulong sa isla, at walang anumang pagsisikap ang makakapidyo sa kanyang binabalak. Sinabi ni Purios sa kanila na siya ang nag-book ng lahat ng mga airship na umaalis sa isla, dahil gusto niyang naruroon ang lahat kapag nalipol niya ang isla kasama ang mga mamamayan nito. Habang patuloy na pinapahayag ang kabangisan na balak niyang gawin, ang suporta sa ilalim ng kanyang upuan ay binaril kaya gumulong siya pababa ng burol. Ginagambala ni Mark ang mga sundalo at pinangungunahan ang grupo ni Grant sa isa pang daanan sa ilalim ng lupa, na ginagamit niya upang makarating sa lugar kung saan nakalagak ang kanyang airship. Itinuro niya sa kanila ang daan patungo sa kanyang ligtas na bahay, at nang nasa loob na siya, nagsimulang magpanik si Mark dahil natuklasan niya na si Purios ay isang general ng Empire pagkatapos niyang barilin siya. Nakiusap sila sa kanya na tulungan silang i-pilot ang kanilang airship, ngunit tumanggi siya. Ipinaliwanag ni Mark na ayaw niyang magpalipad ng ibang airship maliban sa Grand Cypher, ang nasirang barko na tila naayos na niya minsan at lumipad sa langit bago ito bumagsak muli, at tumanggi na lumipad kahit na matapos siyang ayusin. Sinabi din ni Mark sa kanila na wala siyang intensyon na magpalipad ng anumang iba pang airship hanggang sa tumugon si Grand Cypher sa kanya, at wala siyang pakialam kung gaano katagal bago mangyari iyon. Bagaman nag-aalok siya na turuan si Grant kung paano pangalagaan at mag-pilot ng mga airship. Nagpasya silang bigyang prioridad ang pagpapalam sa mga taong bayan tungkol sa plano ng imperyo na sirain ang kanilang isla. Nang papunta na sila sa bayan, sinabi sa kanila ni Alice ang tungkol sa isang malakas na sandata na binuo ng imperyo at kung paano nito kayang sirain ang isang buong isla. Sa tingin niya, ito ang gustong gamitin ni General Purios para sirain ang isla. Sinabi ni Alice sa kanila na huwag maliitin ang kanyang mga salita dahil ang imperyo ay walang awa. Hindi nagtagal ay nakatagpo nila sina Drake at Charm, na muling nag-alok sa kanila ng isang airship upang makatakas sa isla bago ito masira. Mahinahon niyang pinakiusapan silang umalis, ngunit tinanggihan ni Alice ang kanilang alok. Susubukan nila ang marahas na diskarte at inihanda ang kanilang mga sandata sa pag-atake. Nagsisimula Drake sa pamamagitan ng pagpapadala ng fireball kay Mark na ang baluti ay kayang makatiis sa pag-atake. Hinaharangan ni Drake ang kanyang mga bala gamit ang isa pang magic orb, at sa lalong madaling panahon ang labanan ay naging 2 laban sa 1 dahil sumama si Grant sa labanan.
Hinaharangan ni Drake ang espada ni Gran gamit ang isang magic orb, at inatake siya gamit ang isang electric blast na naghihintay ng perpektong oras para magamit. Bago nila maipagpatuloy ang labanan, isang malaking buhawi ang puminsala sa kalapit na kagubatan, binunot ang mga puno at itinapon ang mga troso kung saan-saan, na sa huli ay ginagawang hindi ligtas ang lokasyon upang magpatuloy sa pakikipaglaban. Muli, binibigyan ni Drake sila ng huling pagkakataon na makaalis sa isla gamit ang kanyang extrang airship, at nang tanggihan nila ang kanyang alok sa pangatlong pagkakataon, binati niya sila ng good luck at tumakbo sa ligtas na lugar malayo sa mahiwagang plano ni General Furious. Ang panahon ay patuloy na lumalala, pinalipad ang mga bubong at mga gusali at pinasilungan ang mga taong bayan sa templo. Ang buhawi ay patuloy na tumitindi, na pinapalipad ang mga piraso ng templo ng unti-unti, na humantong kay Mark na magmungkahi na subukan nilang iligtas ang mga bata sa isang walang laman na airship. Tinanong ni Mark kung may mga piloto sa mga tao sa bulwagan, ngunit walang sumasagot dahil ang paglipad sa ganoong kakaibang panahon ay malinaw na isang misyon ng pagpapakamatay. Nagpasya si Mark na tumulong sa pagpapalipad ng airship, at kasama si Gran at ilang mga boluntaryo, tumungo sila upang ihanda ang barko para sa pag-alis. Pagdating sa pantalan, pinanood nila itong winasak ni General Furious na inaasahan na ang kanilang gagawin. Isang maikli ng kanyang napakalaking tagumpay, ginamit ni General Furious ang pagkakataon upang ihayag ang dahilan ng kalamidad class na panahon upang maging tayamat na ang tunay na pagkakakilanlan ay ang Wind Primal Beast, at ang kailangan lang niyang gawin ay galitin ito. Iyon ay medyo madali dahil ang mga tao ay tumigil sa pagdarasal at pag-aalay ng mga sakripisyo dito ng napakatagal. Nag-alok si Lyrian na pigilan ang Tiamat gamit ang kanyang kapangyarihan, ngunit tinutulan ni Alice ang ideya dahil masyadong delikado ang pag-alis, lalo pat lumipad patungo sa bahagi ng isla kung saan siya nakatira. Gayunpaman, nagpasya siya at upang suportahan siya, dinala sila ni Mark sa Grand Cipher, isang planong hindi inaasahan ng general. Bagamat sinusundan nila siya sa airship, patuloy nilang tinatanong kung bakit sa palagay ni Mark ay aandar ang airship. Sinabi ni Mark sa kanila na mayroon lamang siyang feeling sa kanyang kalooban, at naniniwala siya na ang tanging dahilan kung bakit hindi niya napalipad ang barko sa lahat ng mga taon na ito ay dahil naghihintay ito sa araw na ito kung kailan ito higit na kakailanganin. Nakapagtataka, ang airship ay nagsisimulang humandar, at madali silang dinadala sa kalangitan sa kabila ng kakilakilabot na panahon kung saan namumuo ang mga ulap sa direksyon kung saan nagmumula ang Tiamat. Habang si Mark ay nagmamaneho, siya ay nalulula sa kagalakan dahil sa wakas ay nagawa na niya ang barko na paliparin pagkatapos ng maraming taon ng matiyagang paghihintay, at laban sa lahat ng mga pagsubok. Mukhang nag-e-enjoy si Mark habang ang iba naman ay natatakot para sa kanilang kaligtasan dahil hindi siya ang klase ng sweet lover na driver na inaasahan nila. Pagdating nila sa kinaroroonan ng Tiamat, mabilis niyang naramdaman ang kanilang presensya at sinimulan niyang pasabugan ang kanilang airship gamit ang ilang mga energy beams mula sa maraming ulo ng dragon na nakakabit sa kanyang katawan. Kaya naman, abala sila at walang pagkakataong makalapit sa kanyang pangunahing katawan. Ang mahusay na kasanayan sa pagpapalipad ni Mark ay maaaring makaiwas sa karamihan ng mga pagsabog ng sunod-sunod. Pinadami niya ang kanyang mga pag-atake sa mas maraming mga putok kaysa sa maaari nilang iwasan, kaya pinalipad ni Mark ang airship ng mas mataas sa kalangitan upang bigyan siya ng sapat na momentum bago bumaba, at gamitin ang bilis ng kanilang pagbagsak upang mapataas ang kanilang acceleration hanggang sa makarating sila ng harapan sa mukha ng galit na Tiamat. Sa wakas ay nakikita na siya, at bagaman sinusubukan ni Lyrian na makipag-usap sa kanya, hindi siya tumugon at patuloy na inaatake sila sa bawat oras na may higit na pagsisikap kaysa sa nakaraang round. Napansin ni Lyrian na si Tiamat ay naiimpluwensyahan ng isang negatibong kristal, kaya sinabi niya kay Mark na dalhin sila ng direkta sa itaas niya. Pagdating nila roon, pinahiram ni Lyria si Gran ng bahagi ng kapangyarihan ng Behemoth na nagbibigay sa kanya ng mas mataas na pisikal na kakayahan na nagpapahintulot sa kanya na tumalon mula sa airship papunta sa isang lumulutang na bato habang iniiwasan niya ang karamihan sa kanyang patuloy na pag-atake. Sa kalaunan ay tinamaan niya siya sa malapitan, ngunit salamat sa kapangyarihan ni Behemoth, hindi namatay si Gran. Mabilis na sumugod si Gran sa kanya at binasag ang kristal na nakabaon sa dibdib nito. Habang nahuhulog si Gran sa kanyang kamatayan, nabawi naman ni Tiamat ang kanyang kamalayan sa sarili. Naabutan niya siya sa himpapawid at inihatid sa airship kung nasaan ang kanyang mga kasama.
Sa wakas ay naging believer si Mark matapos makita ng malapitan si Ty-Amat at ipinangako na palaging magpapasalamat sa kanya sa pagbibigay sa kanila ng magandang panahon para paliparin ang kanilang mga airship. Bago siya mawala, binigyan niya si Lyrian ng isang regalo at bahagi ng kanyang primal energy. Bumalik sa isla, ipinaunawa ni Mark sa mga tao na kailangan nilang magbigay pugay sa Diyosa mula ngayon at pahalagahan siya sa palaging pagbibigay sa kanila ng magandang panahon. Nakita ni Alice si Grant sa likod ng isang gusali, kung saan tahimik niyang tinitiis ang sakit mula sa mga pinsalang natamo niya sa pakikipaglaban kay Ty-Amat. Pinagaling niya siya gamit ang kanyang magic, at ipinangako nito sa kanya na hindi kailanman gagawa ng walang ingat na mga aksyon nang hindi muna kumukonsulta sa kanya. Bumalik sa shop nang hinawakan nilang dalawa ang regalo mula kay Ty-Amat, ipinakita nito sa kanila ang mga visions ng mga lugar na hindi pa nila napupuntahan, na nagpapalito sa kanila kung ano ang ibig sabihin nito. Sa kabutihang palad, kinikilala ni Shera ang artifact bilang isang sky map, isa sa mga legacies ng Astrals, at mayroong iba pang mga piraso na kinakailangan upang tumawid sa isla ng Astrals. Kapag inilarawan nila ang kanilang vision sa kanya, sinabi ni Shera sa kanila na ang tanging lokasyon na ganap na tumutugma sa kanilang paglalarawan at may bulkan ay ang isla ng Fremel. Sa labas, nakipagkita si Grant kay Mark na sinusuri ang pinsalang natamo ng kanyang barko. Hiniling ni Grant sa kanya na maging kanilang piloto muli, at kapag tinanong niya kung saan niya gustong pumunta kung bibigyan siya ng pagkakataon, sinabi ni Grant sa kanya na gusto niyang pumunta sa isla ng Astrals. Ipinakita niya sa kanya ang sulat ng kanyang ama, at kahit na pagkatapos basahin ito, hindi naniniwala si Mark na ito ay higit pa sa isang fairy tale. Gayunpaman, humanga siya sa desisyon ni Grant, at nakumbinsi siya nitong samahan sila sa kanilang fairy tale quest. Sa araw ng kanilang pag-alis, sinisigurado ni Alice kung talagang sasama si Mark, at ibinunyag pa na sila ay mga takas ng imperyo na patuloy na hahabulin ng mga puwersang mas malaki kaysa sa nakita niya. Si Mark ay tumugon sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na siya ay nasa bayan lamang dahil ang Grand Cipher ay hindi napapa-under, at ngayong maaari na itong lumipad muli, wala na siyang dahilan para manatili pa sa isla. Bago sila lumipad, hiniling ni Shera sa kanila na isaalang-alang ang pagkuha ng kahilingan mula sa isa sa kanyang mga kliyente na nangangailangan ng tulong sa paghahanap ng nawawalang tao. Nakikiusap siya sa kanila na makipagkita man lang sa kliyente, at doon sila makapagpasya kung kukunin nila ang trabaho or hindi. Dahil nakatira din ang kliyente sa Locus yung nakita nila sa vision mula sa sky map, lumipad sila at tumungo sa isla ng Fremel kung saan naghihintay sa kanila ang tao. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarating sila sa isla ng Fremel kung saan mayroong aktibong bulkan, maraming tuyong bundok, at maulap na kapaligiran dahil sa mga minahan ng bakal sa paligid. Sa kalaliman ng kabundukan, kapag dumaong na sila, ipinakilala ni Mark si Grant sa opisyal bilang kanilang kapitan at pinaasikaso niya ang kanilang clearance sa checkpoint, habang pinagmamasdan nila ang kamanghamanghang tanawin ng bulkan ng isla. Nakatagpo nila si Sheriff na sigurado silang naiwan nila sa Port Breeze. Sinabi niya sa kanila na mayroon siyang kakayahang pumunta kahit saan, at nag-aalok sa kanila ng trabaho kung saan kailangan nilang magkita ng palihim upang talakayin ang mga detalye. Bago siya umalis, sinabihan sila ni Sharon na maging mas maingat habang nasa publiko at subukang huwag ma-trigger ang mga katutubo na palaging kinakabahan sa mga estranghero. Sa bayan, nakakakita sila ng napakaraming kalidad ng mga kalakal na nakadisplay sa paligid. Gayunpaman, halos walang tao sa bayan, at ang ilang mga taong nahanap nila ay mabilis na pumupunta sa loob ng bahay kapag nakita nila sila. Pagkaraan ng araw na iyon, tumungo sila sa isang bar kung saan ipinakilala sila ni Shera sa isang kliyente, isang matangkad na lalaki na hindi nagbibigay ng kanyang pangalan dahil bahagi siya ng isang lihim na organisasyon ng gobyerno. Nakikiusap siya sa kanila na tulungan siya sa paraan ng pagtulong nila sa sitwasyon ni Ty-Amat. Ibinunyag niya na ang kanilang archduke na tinatawag na Saka the Great ay nawawala, at gusto niyang tumulong sila sa paghahanap sa kanya. Hindi nila naiintindihan kung bakit sila aatasan ng isang mahalagang misyon tulad ng paghahanap ng pinuno ng isang lungsod. Nagpapaliwanag ang lalaki, na ipinaalam sa kanila na ang bagay ay napakaselan dahil maaaring sangkot ang imperyo, at ang lantarang pagkilos ay talagang magbubunsod sa kanilang galit. Bagamat malinaw na ito ay isang mapanganib na misyon, ipinauubaya nila ang huling desisyon sa kanilang kapitan, si Grant, na nagpas siyang tanggapin ang misyon.
Kinabukasan, tumungo sila sa bayan upang makakuha ng maraming impormasyon hanggat maaari mula sa mga taong bayan, na walang ideya na nawawala ang kanilang pinuno. Nalaman nila na ang Archduke ay madalas na pumupunta sa bayan at nakikipaglaro sa mga bata. Minsan, pinapakitaan din niya sila ng magic tricks. Pero isang araw, bigla siyang tumigil sa pagpapakita. Sa tinutuloyang inigran, nalaman nila na may mga tsismis na ang Archduke ay nakikipagtulungan sa imperyo upang gumawa ng isang malakas na sandata, at nagsimula ang lahat dahil nagsimula siyang mag-order ng mas maraming steel ore kaysa karaniwan. Ang isang may-ari ng tindahan ay matatag na naniniwala na ang kanilang Archduke ay isang santo na hinding-hindi sila pababayaan. Ipinapalagay nila na maaaring siya ay inagaw ng imperyo dahil iyon lamang ang lohikal na paliwanag sa kanyang biglaang pagkawala. Sa gabi, nagkita-kita ang grupo sa town square, sinuri ang lahat ng impormasyong nakalap nila sa buong araw. Napagmasdan nila na ang bawat isa ay may iba't ibang kwento tungkol sa kinaroroonan ng Archduke, kaya nagpasya silang ipagpatuloy ang investigasyon hanggang sa makakita sila ng mas konkretong impormasyon kaysa sa mga tsismis. Kinabukasan, tumungo sila sa labas ng bayan upang tingnan ang huling lugar na nakita ang Archduke. Habang naglalakad sa abandonadong workshop, napansin ni Alice na may sumusunod sa kanila. Nagulat si Lyrian nang marinig ito, ngunit ipinaalam nila sa kanya na palagi nilang inoobserbahan ang stalker mula noong nakaraang araw, at wala silang magagawa dahil itinatago nila ang kanilang presensya gamit ang mahika. Pinapatahimak nila siya sa pamamagitan ng pagtiyak sa kanya ng kanilang kaligtasan, nang biglang narinig nila ang sigaw ng isang bata mula sa malayo at nagtungo sila sa lokasyon, kung saan nakita nila ang isang batang babae na sinasalakay ng ilang mga goblins. Mabilis nilang itinaboy ang mga goblins at iniligtas ang batang babae, bago nila kunin ang kanyang mga kagamitan sa mahika. Nagtataka sila kung bakit sila sinusundan ng isang batang babae, ngunit nagalit siya nang marinig nilang tinutukoy siya bilang isang bata. Tinatawag niya ang kanyang sarili na isang ganap na mage na ang pangalan ay Lo, isang magic apprentice ng nawawalang Archduke. Dinala niya siya sa ibang lugar kung saan pinag-uusapan niya kung paanong ang kanyang master ay hindi lamang isang makapangyarihang mage at isang mahusay na inventor, ngunit isa ring mahusay na pinuno. Gayunpaman, nagsimula siyang kumilos ng kakaiba nang dumating ang mga bisita mula sa imperyo, at isang araw ay bumangon na lamang siya at nawala sa lungsod nang hindi sinasabi sa sinuman. Nagpapasalamat sila sa kanya para sa impormasyon at nangangako na tutulungan siyang mahanap ang kanyang amo. Ngunit lumalabas na nagpasya si Lo na sumama sa kanila, at kahit anong pilit ni Mark na pigilan siya, hindi siya natinag. Magkasama, pinaikli nila ang kanilang paghahanap sa isang lumang quarry ng bato kung saan maaaring makakita sila ng clue sa kanyang kinaroroonan. Dumating sila sa quarry, isang lugar na mukhang isolated at mapanganib, ngunit sa malapitan, naramdaman ni Lo ang mahika ng Archduke at inihayag ang isang nakatagong daanan na patungo sa ilalim ng lupa. Nagiging optimistiko sila habang papunta sila sa isang malawak na advanced na laboratorio na puno ng malalaking makina. Hindi nila mahanap ang Archduke, ngunit malugod silang tinatanggap ng weird na duo na nagsabi sa kanila na ang laboratorio ay pag-aari ng mga astral, at sa kaibuturan nito ay may isang primal beast. Siyempre, hindi nila pinapaniwalaan ang kanilang mga kasinungalingan, kaya sinubukan ni Drake na kumbinsihin ang mga ito, na inihayag na sinasamahan lamang nila ang kanilang employer at talagang walang masamang intensyon sa kanila. Sa sandaling iyon, isang mabigat na nakabaluti na indibidwal ang nagpakita mula sa itaas. Kinikilala siya ni Alice bilang Supreme Advisor sa Ears Empire at isa sa 7 malalakas na kabalyero na kilala sa kanilang brutal na kalikasan. Kahit na nakatayo lang sa presensya ng Black Knight ay nagpatakot na kay Alice, gayunpaman, sapat na ignorante si Lo upang akusahan siya ng pagkidnap sa Archduke. Sa kabilang banda, ipinaalam sa kanila ng Black Knight na hinahanap din nila ang Archduke na tumakas sa mga resulta ng pananaliksik na pinondohan ng imperyo para sa kanya. Bago umalis, ibinunyag niya na ang proyektong sinasaliksik ng Archduke ay may kinalaman sa pagsasanib ng mga primal na kristal sa mga makina, at para gumana ito, kailangan niya si Lyria, na isang manikang version ng totoong Lyria na may dalang manika na may mahalagang primal crystal. Pagkatapos nilang umalis, ang grupo ay inatake ng isang mekanisadong kabalyero na ginawa ng Archduke. Sinusubukan ni Lo na kausapin ito, ngunit halos hindi siya nakaligtas sa pagkadurog nito, salamat sa pagliligtas ni Gran. Patuloy na kumakapit si Lo na maririnig siya ng Archduke sa kanyang sarili, kaya pinilit nila siyang sumama sa kanila habang tumakas sila sa isang maliit na daanan.
Habang naghahanap sila ng exit, sinabi sa kanila ni Lyria na dinadala siya sa mahinang primal energy sa ilalim ng lab. Hinakay niya sila pababa ng halos walang katapusang hagdanan, hanggang sa mapunta sila sa isang ganap na magkaibang seksyon ng pasilidad patungo sa isang lugar na tila isang labi ng sinaunang sibilisasyon. Dito sila nakatagpo ng isang higanteng baluti, at habang pinagmamasdan ito, ipinakita ng Archduke ang kanyang sarili mula sa itaas na sinasabi sa kanila na umalis sa lugar sa isang galit na tono. Hindi niya nakilala si Lo at naging sobrang agresibo ang ugali. Si Archduke nagsasalita lamang tungkol sa paggising sa kanyang Iron Giant na pinangalanan niyang Colossus. Nang makita niya si Lyria, sinabihan niya itong gisingin ang Iron Giant sa pamamagitan ng pagbibigay dito ng ilang bahagi ng primal energy na inimbak niya sa kanyang primal crystal. Samantala, pinagmamasdan ng Black Knight ang sitwasyon mula sa itaas. Inutusan niya ang kanyang manika, na mukhang walang emosyon na bersyon ng Lyria, na inactivate ang Iron Giant. Nagising ang Iron Giant, at nang mapansin nilang may balak siyang salakayin sila, naghahanda na silang labanan ito. Gayunpaman, ang isang indayog ng espada nito ay nagpatanto sa kanila na kailangan nilang maging mas maingat kung ayaw nilang maging pira-pirasong karne. Inatake ito ni Alice sa pamamagitan ng pag-conjure ng ilang ice sword, habang binabaril ito ni Mark ng maraming beses gamit ang kanyang rifle. Ang lahat ng mga pag-ataking ito na pinagsama ay hindi epektibo sa matigas na baluti nito. Mabilis na ipinahiram ni Lyria kay Gran ang isang bahagi ng kanyang kapangyarihan, na ginagamit niya para atakihin ito ng direkta. Nagawa niya itong galusan ng kaunti bago siya pinalipad ng malaking espada. Sinubukan ni Lo na pigilin ang Iron Giant sa pamamagitan ng kanyang mahika, at nang magpatuloy ito sa paglapit sa kanila, binibigyan siya ni Lyria ng lakas na ang epekto ay lumilikha ng isang pag-atake na nagawang patumbahin ito mula sa kanyang mga paa. Ginagamit din ni Lyria ang enerhiyang na-absorb niya upang bigyan ang lahat ng mahiwagang tulong, na nagbibigay daan sa kanila na aktwal na humarap ng mas epektibong mga pag-atake laban sa Iron Giant. Nang makita ito, ang higanteng Iron Giant na Colossus ay gumamit din ng isa sa mga trick nito, kaya pinatawag nito ang magma mula sa kailaliman ng lupa upang salakayin sila. Sinasalungat ni Lyria at Lo ang pag-atake ng magma gamit ang isang sibat ng yelo na dinaig ang Iron Giant, at pinahinto ang paggana nito. Nilapitan ni Lo ang Archduke at tuluyang nawala ang masamang enerhiyang nakakaimpluwensya sa kanya. Bumalik siya sa katinoan at humingi ng paumanhin kay Lo dahil sa ginawa niya. Sa kasamaang palad, ang kanilang ugnayan at muling pagsasama ay naantala nang nagsimulang gumuho ang pasilidad. Nagawa nilang makatakas ng hindi nasaktan, at habang ang Archduke ay nakahiga na walang malay sa kanyang mansion, ikinwento ni Lo kung paano siya naging ulila na iniligtas ng Archduke mula sa pag-abandone, at iyon ang dahilan kung bakit mahal siya ng Archduke. Naantig si Lyria sa kanyang kwento at napaiyak, bagaman hindi niya naaalala ang pagkakaroon ng tahanan or nagmamalasakit na mga magulang, alam niya kung ano ang ibig sabihin pag nawala si Alice, ang isang taong laging nasa tabi niya. Si Lo ay nagpapakita sa kanya ng magic trick na nagpapasaya sa kanya, nang biglang nagkamalay ang Archduke. Ibinunyag niya na binigyan siya ng isang bagay na tinatawag na source power ng isang kakaibang individual, at bagaman palagi niyang gustong bumuo ng isang bagay na makakatulong sa kanya na protektahan ang kanyang mga tao, naging malabo ang kanyang isip, at hindi niya makontrol ang kanyang ginawa sa kanyang pananaliksik. Nang tanungin ni Archduke kung ano ang nangyari sa Iron Giant, sinabi sa kanya ni Lyria na namatay ito sa pagprotekta sa kanya at kay Lo mula sa mga durog na bato, at ipinagkatiwala sa kanya ang isang fragment ng sky map. Inaalok ni Lyria ito sa kanya, ngunit sinabi ni Archduke sa kanya na panatilihin ito, na nagmumungkahi na may dahilan kung bakit ipinagkatiwala ito sa kanya. Pagkatapos, pinasalamatan sila ni Lo sa pagligtas sa Archduke at tinanong kung saan sila susunod na pupunta. Inilagay nila ang kanilang mga kamay sa bagong sky map, at ipinakita ang isang vision ng isang asol na isla na may mga ulap na nakapaligid. Kinikilala ni Alice na ang lugar ay ang August Isles, at kaya nagpasya sila na iyon ang susunod na destinasyon ng kanilang pakikipagsapalaran. Kinabukasan, nagpakita si Archduke sa bayan para mabawasan ang pag-aalala ng mga tao, pagkatapos ay pinuntahan niya si Gran at ang kanyang mga kasama. Nagdala si Lo ng isang backpack at ipinaalam sa kanila ang kanyang intensyon na samahan sila sa kanilang paglalakbay sa Sky Dome. Hiniling din ng Archduke sa kanila na isama si Lo, at lahat sila ay sumang-ayon dahil madali siyang pakisamahan at lumabas din na maaari siyang maging kapaki-pakinabang sa labanan.
Bago tumungo sa August Isles, pumunta muna sila sa isang isla kung saan plano ni Sharon na magbukas ng isang sangay ng kanyang establishmento. Dahil tinulungan nila itong dalhin ang kanyang mga gamit mula sa Fremel Island, nangako siyang tutulungan silang bumili ng mga supply para sa kanilang paglalakbay sa may diskwentong presyo. Tatagal ito ng 3 araw, kaya sa halip na maghintay at mag-aaksaya ng oras, binibigyan sila ni Sharon ng isang quest na nangangailangan ng paggalugad sa isang bagong natuklasang piitan sa kakahuyan. Binigyan niya sila ng mapa at compass, at agad silang tumungo sa walang nakatirang bahagi ng isla, na naghahanap ng daan sa kagubatan, mapanganib na mga bundok, at mga tulay hanggang sa makarating sila sa pasukan ng piitan. Sina Mark at Lou ay nagsabi na magiging madali ang quest na ito, ngunit binabalaan sila ni Alice na maging mas maingat dahil ang isang hindi pa ginalugad na piitan ay kadalasang lubhang mapanganib. Biglang na-trap si Lyria sa sahig, at sunod-sunod na napadpad ang bawat isa sa kanila hanggang sa gumuho ang sahig, at lahat sila ay nahulog sa isang hukay sa ilalim ng lupa. Sila ay dumudulad sa iba't ibang mga tubo na naghihiwalay sa kanila sa dalawang grupo. Sina Gran, Mark, at Lou ay nasa iisang grupo, habang sina Lyria, Barn, at Alice ay nasa kabilang panig. Bagamat hiwalay sila, maaaring mahanap ni Lyria at Gran ang isa't isa dahil pareho sila ng life force. Habang sinusubukan ni Gran maramdaman ang presensya nito, nakatagpo ang kanyang grupo ng bitag ng tubig, ngunit nakaligtas sila salamat sa spell ni Lou. Sa kabilang dulo, pinangangasiwaan ni Alice ang kanyang grupo, na iniligtas si Lyria mula sa maraming bitag hanggang sa makarating sila sa isang ligtas na lugar kung saan sila nagpahinga. Sa kabilang banda, nahihirapan si Lou na ilawan ang kanilang landas dahil hindi ang light magic ang kanyang forte ng lakas ni hindi niya kayang mapanatili ang isang ilaw sa loob ng 5 segundo. Ngunit sa kabutihang palad, dumating si Mark na may dalang flare na ginamit nila upang mahanap ang kanilang daan sa madilim na daanan. Biglang nagsimulang manginig ang lupa, dahil sa matinding labanan sa pagitan ng dalawang adventurer at sand golem na humaharang sa kanilang daan patungo sa treasure room. Ang isa sa mga babae ay halos tamaan, ngunit hinaranggan ni Gran ang kamao ng golem gamit ang kanyang espada. Kapag binaril ito ng rifle, nagre-regenerate lang ito, at kahit natamaan ng granada, lalabas lang itong ganap na gumaling at mas galit kaysa dati. Nakipagsagupaan si Gran sa isang malapitang labanan sa loob ng ilang sandali, at pagkatapos na obserbahan ang pattern ng pag-atake nito, ipinaliwanag niya ang isang plano na maaaring ibagsak ang golem sa grupo. Habang sinusubukan nilang abalahin ito, lumilikha si Lou ng water ball sa ulo nito, at lahat sila ay bumaril dito, na naging sanhi ng pagsabog ng ball ang tubig at lumikha ng ambon na nagpapahintulot sa kanila na atakihin ito sa kanyang mga blind spot. Ang adventurer na may kulay rosas na buhok ay naghagis ng bomba sa bibig nito ngunit hindi ito tumama, kaya kinuha ito ni Gran sa himpapawid at ibinaon ang bomba sa bibig ng golem, na naging sanhi ng pagsabog nito. Dumating ang koponan ni Lyria sa lugar ng pagsabog upang malaman na ito ay sanhi ng grupo ni Gran at isang grupo ng mga adventurer. Magkasama silang tumungo sa treasure room na puno ng napakaraming ginto, kayamanan, at artifact, na isa sa mga ito ay umaakit sa atensyon ni Gran. Kapag kinuha niya ang espada, nawala ang piitan, at ang lahat ng mga kayamanan, hindi kasama ang espada, ay nagiging buhangin. Nang iulat nila ito kay Sheriff, ipinaliwanag niya na hindi niya sila mababayaran kung walang patunay na umiiral ang piitan. Sinabi niya sa kanila na itago ang espada bilang bayad, ngunit ibinibigay ito ni Gran sa mga babaeng adventurer na naguguluhan pa rin na ang kanilang kayamanan ay naging buhangin. Magalang nilang tinanggihan ang kanyang alay at pinasalamatan siya sa pagliligtas ng kanilang buhay, na higit na mahalaga kaysa sa anumang kayamanan na iaalok ng piitan. Sa isang panaginip, natagpuan ni Lyria ang kanyang sarili sa isang silid na puno ng napakaraming dugo, ang bangkay ng lahat ng kanyang mga kasama, at isang batang babae na nakaupo sa gitna nito, at nung tinignan niyang mabuti, siya pala ang babae. Jane ay sang siya ni Gran mula sa kakilakilabot na panaginip, at natutuwa siyang panaginip lang ito at ayos lang ang lahat ng kanyang kasama. Tumungo sila sa labas kung saan nakikita nila ang tanawin ng August Isles, ang tanging Sky Island na napapaligiran ng karagatan sa buong kontinente ng Skydome. Nakatitig lang sila sa dagat dahil unang pagkakataon na nakita nila Lyria, Lou at Gran ang karagatan. Pagdating nila sa isang tourist town, desyerto ang lugar, at naramdaman ni Lyria ang presensya ng isang primal beast.
Hiniling niya kay Gran na subukan din na pagmasdan ang enerhiya nito, ngunit ang tanging nararamdaman ni Gran ay isang kakaibang amoy na humahantong sa kanila sa isang grupo ng mga nalalabi na slime na napadpad sa pampang. Nakatagpo sila ng isang lalaki na kinikilala ni Mark bilang si Eugene, ang dating kakilala mula sa Port Breeze na tinutokso siya dahil sa wakas ay natupad na ang kanyang pangarap noong bata pa na mapalipad ang Grand Zephyr. Iniisip ni Eugene na dinala niya ang kanyang pamilya para sa isang pamamasyal, sa tingin niya ay si Alice ang kanyang asawa, habang ang tatlo pa ay ang kanyang mga kaibig-ibig na mga anak. Agad silang nagprotesta at nagpaliwanag na sila ay isang simpleng crew ng Skyfarers, at ang kanilang kapitan ay si Gran. Nag-aalok si Eugene na dalhin sila sa Kapitolyo kasama ang kanyang bangka. Habang tumatawid sila sa dagat, sinabi niya sa kanila ang tungkol sa patuloy na digmaan sa pagitan ng August Isles at Earth Empire, na nagsimula nang tumanggi ang imperyo na ihinto ang pagdumi sa kanilang tubig ng mga nalalabi mula sa kanilang mga eksperimento. Iniisip ni Alice na sila ay medyo matapang na makipagdigma laban sa malupit na imperyo, ngunit sinabi ni Eugene sa kanila na tiwala siya na maitataboy nila ang mga puwersa ng imperyo sa tulong ng kanilang Diyos na tagapangalaga, si Leviathan, na nagpo-protekta sa kanilang mga dagat. Hinihimok niya silang manalangin sa Leviathan para manalo sila ng iPhone 15 sa isang raffle. Pagkatapos ay tinanong ni Barn kung mapoprotektahan sila nito sa labas ng Skydome, kung saan sila ay umalis upang hanapin ang island ng Astrals. Nakarating sila sa Mazeria, isang maganda at buhay na lungsod, na siyang kabisera ng August Isles. Ang lungsod ay mahusay na protektado at may matataas na gusali, na ang mga tulad nito ay hindi pa nila nakita dati. Sinabi ni Eugene na ang dahilan ng lahat kung bakit sila kumpiyansa, ay dahil ang kanilang hukbo ay buong tapang na pinipigilan ang mga puwersa ng imperyo sa mga frontline na malayo sa lungsod. Pagdating nila sa kanyang lugar, dinala ang isang nasugatan na lalaki na biktima ng pag-atake ng halimaw. Pinagaling siya ni Lo, at pagkatapos, ipinaliwanag ni Eugene na nagkaroon ng maraming pag-atake ng halimaw, at ang mga sibilyan ay patuloy na naglalagay sa kanilang sarili sa panganib, sa kabila ng kawalan ng tamang pagsasanay. Nagpasya si Lo na tumulong sa infirmary, habang hiniling naman si Alice na tumulong sa pagsasanay sa kanilang mga tropa. Hinihiling din si Mark na tumulong sa pagsusuri ng kanilang mga barko, at sa wakas, hiniling sina Gran at Lyria na maglibot sa bayan upang makakuha ng ilang mga item. Nang maglaon sa araw na iyon, ang mga barkong pandigma ng imperyo ay nakita sa itaas ng bayan. Habang si Gran ay ginulo ng kaguluhan na dulot ng isang napipintong pag-atake, si Lyria ay inagaw at pinasuko gamit ang isang primal crystal. Hinahabol sila ni Gran sa buong bayan, ngunit ang kanyang desperadong pagsisikap ay hindi nagtagumpay kapag dumaan sila sa isang one-way na lagusan at nawala sila. Samantala, sinimulan na ng mga barkong pandigma ang pagpapasabog sa lungsod ng mga bomba. Ang mga gusali ay sinisira, ang mga sundalo ay mahigpit na pinarurusahan ang sinumang sumusubok na manindagan sa kanilang pang-aapi, at kahit na si Lyria ay nagmakaawa sa kanila na huminto, pinatahimik siya ni Palmer sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na ang mga tao ay nagdurusa lamang dahil siya ay lumaban sa imperyo. Sinabi ni Palmer sa kanya na ihinto ang pangangarap tungkol sa kasiyahan sa buhay tulad ng mga normal na tao, dahil siya ay walang iba kundi isang tol na naiwan ng mga astral para sirain ang natitirang sibilisasyon. Upang patunayan ang kanyang punto, gumamit siya ng isang kristal para ipaalala sa kanya ang isang memorya mula sa kanyang nakaraan, kung saan pinatay niya ang kanyang mga kapwa test subject at lumabas bilang pinakahuling tool. Ito ay lubos na nagpalungkot kay Lyria, at naalala niya ang kanyang mga panaginip kung saan napanood niya ang kanyang sarili na pinatay ang bawat isa sa kanyang mga kasama. Halos magtagumpay si Palmer sa pagsuway sa kanyang kalooban, ngunit nang makitang lumalaban si Grant sa kanyang paraan upang iligtas siya ay nagbibigay kay Lyria ng kaunting pag-asa na panghahawakan. Ang kaguluhan ay nagdulot ng Leviathan Dragon na bumangon mula sa mga dagat, at magwasak sa mga barkong pandigma ng imperyo ng sunod-sunod. Habang lumalaban si Grant sa mga sundalo, binaril siya sa kanyang balikat. Gayunpaman, nagawa pa rin niyang itumbo si Palmer sa dagat sa pamamagitan ng pagsipa nito sa mukha. Sa oras na ito, nawalan na ng senses si Lyria at hindi namamalayan na ginagalit ang Leviathan. Naiintindihan ito ni Gran at gustong humanap ng paraan para masupol ang Primal Beast, ngunit iminumungkahi ng kanyang mga kasamahan na tumakas sila sa kaguluhan kasama si Lyria, nakakaiba pa rin ang kinikilos.
Naglunsad ng isang pag-atake ang Leviathan, na nagiging sanhi ito ng isang bagyo ng tubig na nagpalubog sa ibabang bahagi ng lungsod, na naging dahilan upang sila ay halos malunod, bago sila iligtas ng isang misteryosong babae gamit ang kanyang mga baging para iahon sila sa tubig at ipunta sa isang balkonahe. Ang pagkawasak na dulot ng imperyo at Leviathan ay nagdulot ng higit na pinsala kaysa sa maaring mapanaginipan ng sinuman, at bilang resulta, ang infirmary ay puno ng mga nasugatan habang si Lyria ay patuloy na nakahiga na walang malay. Ang grupo ay nagtitipon lahat sa silid ni Lyria, sinusubukan ang lahat ng kanilang makakaya upang gisingin siya, ngunit walang epekto. Ang kakaibang babae na sumama sa kanila ay nagpakilala bilang Rose, at ipinaliwanag na ang Leviathan ay galit na galit dahil sa polusyon sa dagat, at ang kalagayan nito ay walang kinalaman kay Lyria, na sadyang isinara ang kanyang isipan. Ang kondisyong ito ay hindi mapapagaling sa pamamagitan ng gamot or mahika, at ang tanging paraan para magising siya ay ang isang matinding hakbang na maaaring magdulot ng panganib sa buhay ni Gran. Naghinala si Mark kay Rose na biglang sumulpot, at nagbibigay na agad ng payo sa kanila na parang bahagi siya ng team. Sa palagay ni Mark ay maaring siya ay nagtatrabaho para sa Black Knight, ngunit si Gran ay pumanig sa kanya, dahil lihim niyang alam na 2 beses na niya silang nailigtas, sa unang pagkakataon sa Port Breeze at noong nakaraan nang sila ay nalulunod. Umalis si Rose sa silid, binibigyan sila ng oras upang timbangin ang kanilang mga pagpipilian at magpasya kung siya ay sapat na mapagkakatiwalaan upang ilagay ang buhay ni Lyria sa kanyang mga kamay. Habang sila ay kumpleto, may lalaking nagdala ng masamang balita at nagulat na ang dagat ay nagsimulang kumilos muli. Mabilis na lumabas sina Mark at Eugene upang imbestigahan ang sitwasyon, habang ipinaalam ni Gran kay Alice ang tungkol sa isang pahayag na narinig niya na sinabi ni Palmer, ang tungkol sa pagsira ni Lyria sa lahat ng bagay sa lungsod tulad ng ginawa niya noon. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Alice kung paano nag-eksperimento ang imperyo sa ilang mabangis na hayop sa isang nakahiwalay na isla. Sa sandaling isinama nila si Lyria sa eksperimento, pinatay niya ang mga hayop na nagpatawag ng isang halimaw na nagsira sa buong isla mula sa kanilang mga labi. Matapos ikulong muli si Lyria, siya ay inilagay sa pamamahala sa kanyang kapakanan, at pagkatapos ay natuklasan niya na siya ay katulad ng ibang bata at nagpasya na tulungan siyang maranasan ang isang normal na buhay sa labas ng mundo. Pinasalamatan ni Alice si Gran dahil ipinakita niya kay Lyria kung ano ang ibig sabihin ng pagiging normal. Pagkatapos ay nag-aalok si Alice na bantayan siya habang nagpapahinga din ito, dahil tiyak na mangyayari sa mga susunod na mga araw. Sa labas, nakita niya si Barn, na nagbigay sa kanya ng solidong pag-uusap na tumutulong sa kanya na palakasin ang kanyang desisyon na iligtas si Lyria. Nakipagkita siya kay Rose, na nagpapaliwanag na ang marahas na hakbang ay nagsasangkot ng paghingi ng tulong sa isang primal beast, ngunit ito ay isang mapanganib na hakbang dahil ang beast ay unpredictable, at ang proseso ay maaaring pumatay sa kanya. Sa wakas ay sumang-ayon sila sa plano ni Rose, at kaagad silang nagsimulang maghanda para umalis sa kanilang destinasyon, na isang malago na gubat sa isang lugar na tinatawag na Lumak Archipelago. Inabot sila ng ilang oras bago makarating sa isla na may makakapal na kagubatan, masaganang halaman, at malilinaw na lawa. Dinala sila ni Rose sa isang underground path na nagbubukas sa isang tahimik na espasyo kung saan may isang napakalaking puno na maganda na napapalibutan ng tubig. Tinawag ni Rose ang primal spirit na tinatawag na Drazel, isang nakamamanghang diyosa na namamahala sa kagubatan. Siya ay nag-transform sa laki ng isang ordinaryong tao, niyakap si Rose na ipinaalam sa kanila na ang kanilang relasyon ay katulad ng sa magkapatid. Lahat sila ay niyuko ang mga ulo at mapagpakumbabang nagmamakaawa sa kanya na iligtas si Lyria. Pumayag siya at dinala sila sa kanyang hallowed ground kung saan naghahanda siyang ipadala sa kanyang isipan ang kamalayan ni Gran. Bagamat ipinangako ni Drazel na gagabayan siya sa paglalakbay sa abot ng kanyang makakaya, sinabi niya sa kanya na ang tagumpay ng pamamaraan ay higit na nakasalalay sa lakas ng kalooban ni Gran. Kaagad, isinagawa niya ang soul-searching spell sa kanilang dalawa. Natagpuan ni Gran ang kanyang sarili sa isang silid na puno ng mga libro, tubig, at ilang mga haligi ng yelo na nakaharang sa daan patungo sa mga bookshelf. Sa gitna ng mga haligi ng yelo, nakita niya si Lyria, na patuloy na nagbabasa ng kanyang journal at bahagya siyang binibigyang pansin.
Sinusubukan niyang abutin ang kanyang tunay na damdamin, ngunit tumugon si Lyria sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya tungkol sa mga alaala na ibinuklad niya sa likod ng mga haligi ng yelo, at kung paano niya naalala kamakailan na ang tanging layunin niya ay magdala ng kasawian sa lahat ng taong makakaharap niya. Sinisisi ni Lyria ang kanyang sarili sa kasawiang pinagdaanan nila noong panahong magkasama, at ipinahayag na plano niyang mamatay nang walang makakakita at iligtas sila mula sa isang buhay kung saan patuloy niyang dadalhin ang pagdurusa sa kanila. Napaluha si Lyria, sinisisi ang sarili na ginawang fugitive si Alice na dating isang iginagalang na kabalyero ng imperyo, at pinapatay siya at iniwan ang mapayapang buhay pabalik sa bahay. Sinubukan ni Lyrian na pilitin siyang palabasin sa kanyang kamalayan gamit ang isang malakas na agos, at sa proseso, ang hairpin na dinala niya sa kanya ay nahulog. Sinabi ni Grant sa kanya kung paano tumulong ang lahat sa pag-aayos nito matapos itong sirain ni Palmer sa daungan. Ipinapaunawa niya sa kanya na ang lahat ay tunay na nagmamalasakit sa kanya, at wala sa kanila ang nag-isip sa kanya na isang nagdadala ng kasawian. Sa kabaligtaran, palagi niyang inililigtas ang mga ito sa kanyang kakayahang kontrolin ang primal energy. Kaagad, ang tanawin ay nagbabago mula sa isang silid na binaha sa isang malinaw na kalangitan, na may isang bahaghari. Sa sandaling magising sila, mayroon lamang silang maikling sandali upang ipagdiwang ang kanyang paggaling, bago maputol ang kanilang kagalakan sa pagdating ng barkong pandigma ng imperyo. Mabilis nilang hinarang si Palmer at ang kanyang mga tropa, bago niya inutusan ang kanyang mga salamangkero na sirain ang puwersa gamit ang apoy. Gaya ng dati, kinuwento niya kay Lyria ang kanyang nakaraan at kung paanong walang magandang maidudulot ang pakikisalamuhan niya sa mga regular na tao. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay hindi na nag-iisa si Lyria, at ang mga salita ng kanyang kaibigan ay naging isang kalasag na nagpapanatili sa kanyang isip mula sa kanyang mga akusasyon. Sa lalong madaling panahon, napapaligiran sila ng mga sundalo mula sa imperyo, pati na rin ang ilang mabangis na beast sa ilalim ng impluensya ng madilim na primal crystal ni Palmer. Kapag umatake sila, pinigilan ni Rose ang mga beast gamit ang kanyang mga baging, ang iba naman ay sumusuporta kay Gran habang tinatalo niya ang lahat ng mga sundalo, at sa wakas ay sinisira ang primal crystal sa ilalim ng kontrol ni Palmer. Sinubukan ni Palmer na umatake gamit ang isang pistol, ngunit tumugon si Ty Amat sa tawag ni Lyria at inatake siya, kasama ang kanyang mga natitirang subordinate, sa isang lawa na malayo sa kanilang lokasyon. Bumalik sa bayan, ang grupo ay lumakad sa isang mainit na labanan sa pagitan ng mga tao ng Mazeria at isang galit na Leviathan, na gumagamit ng isang kawan ng mga halimaw upang sirain ang bayan. Gamit ang Iron Giant, iniligtas ni Lyria ang buhay ni Eugene, ipinaalam niya sa kanya ang tungkol sa kalagayan ng Leviathan kung paano niya ginamit ang kanyang enerhiya para panatilihing malinis ang dagat sa kabila ng polusyon at sa wakas ay naubusan na siya ng primal magic na makukuha lamang muli sa pamamagitan ng pagpapakain sa mga tao. Ipinaalam ni Lyria sa kanya na maaari silang makatulong na mabawasan ang sakit ng halimaw, ngunit kailangan niyang bigyan sila ng oras upang mapalapit sa kanya. Mabilis niyang pinagrally ang ilang mandirigma na nakakahawak pa rin ng talem, at inutusan silang talunin ang pinakamaraming maliliit na kalaban hanggat kaya nila. Habang hinahanap nila ang kanilang daan patungo sa Leviathan, napapaligiran sila ng maraming sea monsters na gustong humarang sa kanilang dinadaanan. Sa kabutihang palad, tinulungan sila ng dalawang adventurer mula sa piitan na makaalis sa pagkakagapos sa pamamagitan ng pagtalo sa mga halimaw gamit ang isang bomba. Sa oras na ito, maraming bihasang mandirigma ang nagpapakita sa iba't ibang lokasyon sa bayan, na tinutulungan silang talunin ang maraming halimaw hanggat maaari habang ang partido ni Gran ay patungo sa lokasyon ng Leviathan. Higit pang mga adventurer na may natatanging kakayahan sa pakikipaglaban ang naghahanda ng daan para sa kanila, sa pamamagitan ng pagtalo sa mga halimaw na nagsisikap na protektahan ang kanilang Panginoon. Ang mga halimaw ay biglang nagsagawa ng kakaiba at mas coordinated na formation, na para bang sila ay kinokontrol ng isang panlabas na puwersa. Itinulak nila ang mga adventurer pabalik, na naging dahilan upang magtago sila laban sa mas malakas at agresibong mga halimaw na muntik ng durugan ang mga tauhan ni Gran, bago ang isang misteryosong batang babae ay lumitaw ng wala saan at tinataboy sila gamit ang isang malakas na mahika. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang ang kapitan ng Holy Knights mula sa kalapit na isla, at ang kanyang kasama, na isang makapangyarihang gumagamit ng sibat, ay gumagawa din ng isang dramatikong entrance mula sa langit sa pamamagitan ng pagpatay sa 1 toneladang halimaw gamit ang isang mahiwagang pinahusay na pamamaraan.
Ginagamit ni Eugene ang pagkakataong nilikha ng huling pag-atake upang patayin ang commander ng mga halimaw, na binibigyan ng utos ang iba, na naging dahilan upang sila ay maghiwa-hiwalay. Gaya ng dati, mabilis na pinahiram ni Lyria ang ilang primal na enerhiya mula kay Drazel, at ginagamit ito para gumawa ng landas para tumakbo si Gran patungo sa Leviathan. Naiwasan niya ang malalapit na pag-atake nito at tinamaan ang kristal, na lumabas sa dibdib nito sa kanyang unang pagtatangka. Gayunpaman, mayroong isang mekanismong hindi ligtas na nagiging sanhi ng paglabas ng kristal ng isang mapanganib na gas na nakakaapekto rin kay Lyria dahil sa kanyang koneksyon kay Gran. Pareho silang ibinibigay ang lahat, ibinibigay ang bawat kanilang lakas at pinangangasiwaan upang sirain ang malaking kristal, na ibinalik ang kamalayan ng Leviathan. Gaya ng dati, binibigyan ng Leviathan si Lyria ng bahagi ng kanyang primal powers kasama ang fragment ng sky map. Kaagad, napagmasdan niya ang enerhiya mula sa Leviathan. Ang Black Knight, na nagmamasid sa labanan, ay nag-utos sa kanyang manika na kumuha ng bahagi ng kapangyarihan para sa kanyang sarili. Nang gabing iyon, ipinagdiwang ng lahat sa bayan ang kanilang tagumpay laban sa imperyo. Ang mga adventurer ay nagsimulang dumating ng sunod-sunod, habang si Eugene ay nagpapakitang lasing at hiniling sa kanila na hayaan siyang sumali sa kanilang grupo. Ipinaliwanag ni Eugene na pakiramdam niya ay makakatagpo niya ang isang taong matagal na niyang hinahanap kung makakasama niya si Gran, na palaging nasa mapanganib na sitwasyon. Masaya nilang tinatanggap siya bilang bahagi ng kanilang grupo, alam na alam nila ang kanyang mga kakayahan at kung paano ito makikinabang sa kanila na magkaroon ng mas maraming manpower, habang naglalakbay laban sa Empire sa bawat pagganap. Kinabukasan, may fireworks display at maraming ang naghihiyawan habang ang mga taga-Mazeria ay nagpaalam sa mga bayaning nagligtas sa kanilang bayan. Ang grupo ay naglayag sa kalangitan at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay sa palibot ng Skydome, umaasang mahanap ang natitirang mga fragment ng sky map.